Hindi ko na maaalala kung kailan nagsimula ang lahat, pero alam kong bata pa lang ako. Palagi ko nang nararamdaman ang kawalan. Ang kawalan na hindi ko maipaliwanag. Ramdam ko ito sa tuwing maglalakad ako mag-isa sa kalye ng aming maliit na baryo. Sa tuwing magigising ako sa kalagitnaan ng gabi na may luha sa aking mga mata. O sa tuwing tinititigan ko ang luma naming litrato sa sala. May isang bagay, isang bahagi ng buhay ko na parang inagaw sa akin. Isang bahaging hindi ko alam kung kailan ko nawala. Lumaki akong may kwento si Mama tungkol sa kambal. Kambal daw kami, ako at si Lena. Pero ang sabi niya, si Lena ay namatay ilang araw matapos siyang ipanganak. Sanggol pa lang kami noon at hindi raw niya kinaya ang sakit na dulot ng mahinang puso. Sa kwento ni Mama, umiiyak siya habang sinasabi ang lahat. Pero kahit mahapdi ang bawat salitang binibitawan niya, may kung anong kulang. Hindi ko maramdaman ang bigat ng lungkot na sinasabi niya. Hindi ko maramdaman ang tunay na pagluluksa niya kay Lena, kahit paulit-ulit niya itong ikwento sa akin. At sa totoo lang, kahit ilang ulit ko nang naririnig ang kwentong iyon, hindi ko kayang paniwalaan. May mga gabi na nagtataka ako sa sarili ko. Kung patay na si Lena, bakit parang nararamdaman ko pa rin siya? Kung totoo ang sinabi ni Mama, bakit parang may bahagi ng puso ko ang sumisigaw na buhay siya at naghahanap siya sa akin? Hindi ko alam kung baliw lang ako o kung sadyang masyado lang akong sensitibo. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang tinig sa loob ko na nagsasabing hanapin siya. Kahit imposible, kahit walang ebidensya, kahit alam kong maaaring wala akong matuklasan. 23 taong gulang na ako nang magpasya akong simula ng paghahanap. Hindi ko sinabi kay Mama pero may lihim akong kinilati sa bawat dokumento ng pamilya namin. Binuksan ko ang lumang cabinet sa aming bodega, sinuri ang mga birth certificate, death certificate at maging ang mga sulat ni Papa bago siya pumanaw. Isa-isa kong tinignan ang mga litrato, ang mga lumang album, ang mga papel na may mga pangalan na hindi ko kilala. Pero wala akong nakita. Walang bakas ni Lena. Wala ni isang patunay na buhay siya o kahit patay. Sa totoo lang, wala akong natagpuan na kahit anong dokumento tungkol sa kanya. Para bang nawala siya sa kasaysayan ng pamilya namin. May isang bahagi ng mga papel ang tila naglaho o sadyang tinanggal. Hindi ako tumigil. Nagpunta ako sa ospital kung saan kami ipinanganak. May mga luma silang record pero nang hanapin ko ang pangalan ni Lena, wala rin. Ang sabi ng nurse na nakausap ko, may posibilidad daw na nawala ang mga dokumento dahil sa sunog sa storage room ng ospital, 10 taon na ang nakalipas. Sinubukan kong magtanong sa mga dati naming kapitbahay. May ilan sa kanila ang nagsabing naaalala nilang kambal daw kami, pero hindi nila matandaan kung ano ang nangyari sa isa. Ang sagot nila ay puro malabo, puro haka-haka. Parang may kurtina ng misteryo na nakabalot sa kwento ni Lena at hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa isang araw, may dumating na sulat sa bahay. Wala itong sender. Puting sobre lang ito, may pangalan ko sa harapan. Nang buksan ko, isang papel lang ang laman. Sulat kamay ang nakasulat at simple lang ang mensahe. Bakit mo ako hinahanap? Parang tumigil ang puso ko. Nanlamig ang buong katawan ko habang paulit-ulit kong binasa ang tanong. Sino ang nagpadala? Bakit niya alam ang ginagawa ko? At higit sa lahat, sino ang sumulat nito? Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Ang tanging alam ko, may isang tao na alam ang paghahanap ko kay Lena at maaaring may sagot siya. Kinabukasan, nagpunta ako sa post office para subukang malaman kung saan galing ang sulat. Pero walang sagot ang mga empleyado roon. Wala raw return address. Wala raw record ng sender. Sinabi nilang baka raw diretsyong inilagay sa mailbox namin. Isang bahagi ng isip ko ang nagsasabing tumigil na ako. Baka delikado. Baka mali ang iniisip ko. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sinundan ko ang pakiramdam na matagal ko nang nararamdaman. Ang pakiramdam
na may nawawala sa buhay ko na kailangan kong mahanap. 1 linggo ang lumipas. Sa gitna ng gabi, may narinig akong kaluskos sa labas ng bahay. Hindi ako makatulog noon dahil sa iniisip ko ang sulat. Lumabas ako. Dala ang flashlight. Pagbukas ko ng pintuan, wala akong nakita kundi ang malamlam na ilaw ng buwan at ang malamig na hangin. Pero nang bumalik ako sa loob, may napansin akong papel na nakapatong sa dining table. Hindi ito naroon kanina. Huminga ako ng malalim bago ko ito binuksan. Katulad ng unang sulat, sulat kamay ang nakasulat. Malapit na. Huwag kang sumuko. Napatingin ako sa paligid. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Sino ang naglalagay ng mga sulat na ito? Paano siya nakapasok sa bahay? At bakit niya alam ang tungkol kay Lena? Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko o kung napapalapit ako sa panganib. Pero alam kong hindi ko kayang tumigil. Hindi ko kayang balewalain ang nararamdaman ko. At higit sa lahat, hindi ko kayang balewalain ang posibilidad na buhay si Lena at hinahanap niya rin ako. Kinabukasan, nagdesisyon akong sundan ang kakaibang landas na ito. Muli akong nagtanong sa mga dating kapitbahay, sa mga kaibigan ni Mama at sa mga kakilala ni Papa. Hanggang sa may isang matandang babae ang nagsabi sa akin ng kakaibang kwento. Ayon sa kanya, may narinig daw siyang usapan noon. Usapan na hindi dapat narinig ng kahit sino. Ang kambal daw ay hindi namatay. Ang isa sa amin ay nawala, kinuha, pero hindi ko na siya mapilit na sabihin kung sino ang kumuha o kung bakit. Nagmamadali siyang umalis, tila natatakot na may nakikinig sa amin. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Nasa kama ako nakatingin sa kisame. Sa loob ng puso ko, nararamdaman kong may malapit nang mangyari. May susunod na hakbang, may sagot, pero hindi ko alam kung ano. At nang pumikit ako, may narinig akong mahina ngunit malinaw na bulong sa aking tenga. Alam mo kung saan ako pupuntahan. Bigla akong bumangon, nanginginig ang buong katawan ko. Wala akong kasama sa kwarto. Wala akong kasama sa bahay, pero alam kong may naririnig ako. At sa sandaling iyon, alam ko rin kung ano ang dapat kong gawin. Sa paglipas ng mga taon, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung paano nagiging buo ang isang tao kapag may bahagi ng kanyang pagkatao na nawala. Ang kambal ko, si Lila, ay bahagi ng buhay ko na tila pinutol ng isang malupit na kamay ng tadhana. Simula pagkabata, lagi akong binubulungan ng nanay na huwag nang magtanong tungkol sa kanya. Wala na si Lila, tanggapin mo na, sabi niya. Pero paano mo tatanggapin ang pagkawala ng isang taong parang bahagi ng kaluluwa mo? Nagsimula akong maghanap ng sagot noong natagpuan ko ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama ni nanay. Isang kahon na puno ng mga lumang litrato, sulat at isang punit na birth certificate. 2 pangalan ang naroon, Lila at ako. May mga larawan kaming magkasama, magkahawak kamay, parehong naka-pigtails, pero ang huling litrato na nakita ko ay kakaiba. Si Lila ay nakatayo sa tabi ng isang matandang na lalaki na hindi ko kilala. Ang titig ni Lila sa litrato ay may halong takot at lungkot, habang ang matandang lalaki ay nakangiti na parang may lihim siyang pinanghahawakan. Sinubukan kong tanungin si nanay tungkol dito, ngunit palaging umiiwas ang sagot niya. Hindi mo naiintindihan ang nangyari noon. Basta, wala na si Lila. Ngunit hindi ko na kayang manahimik. Ang litrato ay naging susi sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Sino ang lalaking iyon? Bakit natigil ang lahat sa isang sulyap ng takot sa larawan? Sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magtanong sa mga kapitbahay na kilala ang pamilya namin noon. May ilan na nagkibit-balikat lamang, pero isang matandang babae, si Aling Pining, ang tila may alam. Alam mo ba, Hija, may narinig akong usapan noon tungkol sa isang lalaki na madalas dumalaw sa bahay niyo. Hindi ko alam ang buong kwento, pero parang may nangyari. Basta, bigla na lang nawala ang isa sa inyo.
Ang sinabi ni Aling Pining ay nagpatibay sa hinala ko. Hindi simpleng trahedya ang nangyari kay Lila, may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang pagkawala. Sinimulan kong maghalungkat sa mga lumang dokumento ng pamilya at sa wakas natagpuan ko ang isang address na mukhang konektado sa lalaking nasa litrato. Sa isang lumang sulat, naroon ang pangalan ng lalaki, Manuel R. Cruz. Hindi ko siya kilala pero alam kong siya ang susi sa mga sagot. Nagpunta ako sa address na nakasulat doon, isang lumang bahay sa gilid ng bayan na tila iniwan na ng panahon. Ang mga pader ay basag-basag at ang bakod ay kalawangin. Kumatok ako ng marahan at isang babae ang nagbukas ng pinto. "Sino ka?" tanong niya, halatang nag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano magsisimula. "Hinahanap ko si Manuel Cruz," sabi ko nang may panginginig sa boses. "May alam ba siya tungkol kay Lila ang kambal ko?" Tumitig siya sa akin ng matagal bago sumagot. "Manuel, patay na siya, hiya, pero baka ang anak niya ang hinahanap mo." Itinuro niya ang likuran ng bahay kung saan may isang lumang kubo. Nandoon si Ramon, anak ni Manuel. Baka may alam siya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, takot, kaba o pag-asa. Naglakad ako papunta sa kubo. Sa bawat hakbang ay parang bumibigat ang mundo ko. Nang makarating ako, nakita ko ang isang lalaking nakaupo sa labas, nagkukumpuni ng isang sirang upuan. Nang lingunin niya ako, bigla akong natigilan. Hindi ko maipaliwanag pero may kung anong pamilyar sa kanyang mukha. Ang mga mata niya, ang hugis ng kanyang panga, may bahagi ng sarili ko na nasa kanya. "Ikaw si Ramon?" tanong ko, halos pabulong. Tumango siya, tila naguguluhan. "Ako si Mila, hinahanap ko ang kapatid kong si Lila. May alam ka ba tungkol sa kanya?" Bigla siyang tumayo, halatang nabigla. "Lila, bakit mo siya hinahanap?" Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat, pero may kung anong emosyon ang biglang sumabog sa loob ko. Kambal ko siya, matagal na siyang nawala, pero may litrato ako, nasa tabi siya ng tatay mo. Kitang-kita sa mukha ni Ramon ang tensyon. "Hindi mo naiintindihan?" sabi niya, halatang nagpipigil ng galit o takot. "May mga bagay na mas mabuting kalimutan." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. "Kung may alam ka, sabihin mo sa akin." Lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang ay parang tumitibok ng malakas ang puso ko. Nang magsalita siya, mahina ang boses niya pero tumagos sa akin ang bawat salita. "Si Lila, hindi siya nawala. Nandito siya, pero hindi mo siya kilala sa pangalan na iyon." Bigla akong kinilabutan. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tumalikod siya at pumasok sa kubo, tila nag-aalangan kung susundan ko. Pero hindi ko hinayaan ang sarili kong manatili sa dilim. Pumasok ako at doon, sa loob ng madilim na silid, nakita ko ang isang babae na nakaupo sa isang sulok. Nang tumingin siya sa akin, bumagsak ang mundo ko. Ang mukha niya ay tulad ng sa akin, pero may mga bakas ng hirap na tila hindi ko kayang sukatin. Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero sigurado ako, siya si Lila. Lumapit siya sa akin pero hindi niya ako tinawag sa pangalan. Sa halip, tumingin siya kay Ramon. "Sino siya?" tanong niya, halatang wala siyang ideya kung sino ako. At doon ko napagtanto ang mas masakit na katotohanan. Hindi na niya ako kilala. Ang gabi ay tila isang tahimik na saksi sa aking paglalakbay. Ang mga bituin, bagamat maliwanag, ay hindi sapat upang maibsan ang bigat sa aking dibdib. Nakaupo ako sa loob ng isang lumang jeep na tumatakbo sa kalsadang may maliliit na bato patungo sa isang baryo na sinabi ng isang matandang lalaki na maaaring konektado sa nawawala kong kambal. Ang bawat tunog ng makina ay parang maliliit na martilyong tumatama sa aking puso. Nagpapaalala sa akin kung gaano kalapit, ngunit napakalayo ng sagot sa tanong na matagal ko nang bitbit. Pagdating ko sa baryo, ang unang sumalubong sa akin
ay ang amoy ng kahoy na nasusunog mula sa mga bahay na gawa sa pawid. Tahimik ang lugar, tila natutulog ang buong nayon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang kakaibang katahimikan ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na may mali, ngunit hindi ko alam kung anong uri ng mali iyon. Sa kabila nito, hindi ako umatras. Ang hangarin kong makita ang aking kambal ay mas matimbang kaysa sa alinmang takot na bumabalot sa akin. Sa tulong ng isang tagapagturo sa baryo, nakarating ako sa bahay ng isang babaeng nagngangalang Aling Salve. Ayon sa mga kuwento, siya raw ang nakakita sa isang batang babae na iniwan malapit sa ilog maraming taon na ang nakalilipas. Ang posibilidad na iyon ay sapat upang patuloy akong magtanong. Kumatok ako sa pintuan ng kanyang bahay at ilang sandali lamang ay bumukas ito. Lumabas si Aling Salve, isang matandang babae na may mga mata na tila puno ng lihim. Ang kanyang tingin sa akin ay tumagos sa aking pagkatao na para bang alam niya ang dahilan ng aking pagpunta bago ko pa man sabihin. Hindi ko na hinintay ang kanyang tanong. May iniwan daw pong bata malapit sa ilog maraming taon na ang nakalipas. Posible po bang siya ang hinahanap ko? Tanong ko, halos pabulong pero puno ng panginginig sa boses. Maraming taon na ang lumipas. Sagot niya, ang bawat salita ay mabagal at may bigat. Pero kung siya nga ang hinahanap mo, may taong maaaring makapagsabi sa iyo ng higit pa. Ang batang iyon ay kinuha ng isang lalaki. Dinala siya sa bundok. Ang bundok, para bang bumagsak ang langit sa akin. Sino ang lalaking iyon? Bakit niya kinuha ang bata? Ang dami kong tanong na gustong itanong, pero ang oras ay tila mas mahalaga. Hindi ko na hinintay ang karagdagang paliwanag ni Aling Salve at tinanong ko siya kung saan matatagpuan ang tinutukoy niyang bundok. Sinabi niya ang direksyon, ngunit hindi niya ako hinikayat na magpatuloy. Sa halip, binigkas niya ang mga salitang tila babala. May mga bagay na hindi mo gustong malaman. Hindi ko pinansin ang kanyang babala. Sa halip, nagpatuloy ako. Ang landas papunta sa bundok ay matarik, madilim, at puno ng mga tunog ng kalikasan na tila sumisigaw ng babala. Ang hangin ay malamig at ang bawat hakbang ko ay parang pagpukaw sa mga espiritu ng lugar. Ngunit hindi ko iyon ininda. Ang determinasyon ko ay mas matibay kaysa sa anumang takot. Pagdating ko sa tuktok, nakita ko ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy na tila iniwan na ng panahon. Ang paligid nito ay madilim at ang mga anino ng mga puno ay gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng buwan na parang mga kamay na nag-aabot sa akin. Tumayo ako sa harap ng bahay, hindi sigurado kung dapat ba akong kumatok o pumasok ng walang pasabi. Sa huli, pinili kong kumatok. Isang lalaki ang bumukas ng pintuan. Siya ay matangkad, payat at may mga matang tila puno ng kirot. Ano ang kailangan mo? Tanong niya. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. May hinahanap po akong babae. Kambal ko. Posible po bang siya ang batang dinala ninyo mula sa ilog maraming taon na ang nakalipas? Tanong ko, diretso sa punto. Hindi ko kayang mag-aksaya ng oras. Saglit siyang tumahimik, tinitigan ako, na para bang iniisip kung dapat ba niyang sagutin ang tanong ko. Sa wakas, binigkas niya ang mga salitang nagpaikot sa mundo ko. Ang batang iyon, hindi mo na siya makikita. Bakit? Nasaan siya? Tanong ko, halos sumigaw. Ang puso ko ay kumakabog, ang mga kamay ko ay nanginginig. Dahil ang batang iyon, tumigil siya, ang kanyang mga mata ay nagbago, tila puno ng guilt at takot. Ikaw, parang bumagsak ang buong mundo ko. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Ako, ang batang iyon, paanong mangyayari iyon? Ang mga tanong ay nagpaikot-ikot sa utak ko, pero bago ko pa man maiproseso ang sagot, narinig ko ang tunog ng mga yapak mula sa likuran. Biglang lumitaw ang isang babae mula sa dilim. Ang mukha niya ay pamilyar, napakakilala,
halos katulad ng mukha ko. Ngunit ang mga mata niya masyadong malamlam, masyadong puno ng lungkot, hindi siya nagsalita. Sa halip, tumitig siya sa akin na para bang matagal na niya akong inaantay. Ang puso ko ay bumilis ng tibok at ang bawat bahagi ng katawan ko ay tila nagsisigawan ng parehong tanong. Ikaw ba ang kambal ko? Ngunit bago ko pa maitanong ng direkta, nakita ko ang hawak ng babae sa kanyang kamay. Isang kutsilyo. Tumingin siya sa lalaki at sa isang iglap ang tensyon ay sumabog. Ang babae ay tumakbo papalapit sa lalaki at bago pa man ako makakilos, ang sumunod na nangyari ay nagbukas ng pintuan sa isang mas malaking bangungot. Sa kabila ng malamlam na liwanag ng buwan, nagpatuloy ako sa paglalakad sa makipot na daan na tila nilulumot ng panahon. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng aking dibdib ay tila nag-asalab sa kaba at pag-asa. Ang bawat hakbang ko ay parang pag-usad sa isang panaginip o bangungot. Sa wakas, narito ako, sa lugar na itinuro ng matandang babae sa palengke. Sinabi niyang dito raw nakatira ang lalaking maaaring may alam tungkol sa nawawala kong kakambal. Nang marating ko ang harap ng lumang bahay, hindi ko maiwasan ang magdalawang isip. Ang mga pader nito ay bitak-bitak, tila sinakop na ng mga ugat ng puno sa paligid. Ang pintuan ay nakapaling, bahagyang nakabukas na para bang inaanyayahan akong pumasok. Ngunit ang katahimikan ay nakakapangilabot. Walang ilaw sa loob, walang tunog ng tao, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang kalansing ng mga dahon na hinahampas ng hangin ang naririnig ko. Nilakasan ko ang loob. May tao po ba rito? Tanong ko, ang boses ko'y halos bumubulong. Walang sagot. Muli kong itinulak ang pintuan, mas malakas. Ang tunog nito'y parang sigaw sa tahimik na gabi. Pumasok ako, ang mga mata ko'y pilit na sinasanay sa dilim. Sa gitna ng kwarto may isang lumang mesa at upuan. Sa ibabaw ng mesa may nakapatong na itim na kahon, maliit ngunit tila mabigat. Sa tabi nito may larawan. Napahinto ako. Napalapit ako sa mesa, ang mga mata ko'y nakafocus sa lumang litrato. Isang batang babae ang nasa larawan, nakasuot ng simpleng damit, nakangiti. Sa unang tingin, akala ko'y ako iyon. Ngunit nang mas pagmasdan ko, napansin kong kakaiba ang detalye ng kanyang buhok. May hati ito sa kanan, samantalang ako'y sa kaliwa. Ang pagkakahawig namin ay hindi maitatanggi. Para bang may salamin sa harap ko, ngunit ang salamin ay nagpapakita ng ibang bersyon ng sarili ko. Siya ba? Bulong ko sa sarili ko, halos hindi ko marinig ang sariling tinig. Biglang nagkaroon ng tunog sa likuran ko, isang mahina ngunit tiyak na kaluskos. Napalingon ako, ang puso ko'y bumilis. Sino ka? Tanong ko sa pagitan ng takot at determinasyon. Sa isang sulok, may anino ng lalaking nakatayo. Hindi ko makita ang kanyang mukha, ngunit ang bulto niya ay malaki, malapad ang balikat. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang mga hakbang niya ay mabigat sa sahig. Hinahanap mo ba siya? Tanong ng lalaki, mababa ang boses, halos isang bulong. Hindi ko alam kung paano ako makakasagot. Sa halip, tumango ako, pilit na pinipigil ang panginginig ng aking mga kamay. Nagpatuloy siya, matagal na siyang nawawala. Dinali siya ng mga tao na hindi mo dapat kilalanin. At kung gusto mong malaman ang katotohanan, siguraduhin mong handa ka. Dahil ang katotohanan ay maaaring mas masakit kaysa sa pagkawala. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bigat sa aking dibdib. Ngunit hindi ako umatras. Nasaan siya? Ano ang nangyari sa kanya? Tanong ko, ang boses ko'y mas malakas ngayon. Lumapit ang lalaki sa mesa. Kinuha niya ang itim na kahon at iniabot ito sa akin. Buksan mo, sabi niya. Ang mga daliri ko'y nanginginig habang tinatanggal ang takip ng kahon. Pagbukas ko, may nakita akong isang bungkos ng mga papel, mga dokumento, lumang larawan at isang pulang panyo na may natuyong mantsa. Ang unang dokumento ay isang birth certificate. Nang basahin ko ang pangalan, halos malaglag ang kahon mula sa aking mga kamay.
Ang pangalan nito'y hindi akin, ngunit ang detalye, ang birth date, ang pangalan ng aming mga magulang ay eksaktong katulad sa akin. Hindi ko alam kung paano iproseso ang nakikita ko. Siya ba ang kakambal ko? Tanong ko. Ang boses ko'y tumataas sa tensyon. Tumango ang lalaki, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nananatiling malamig. Ang pangalan niya ay Alina, sabi niya, at hindi mo siya basta-basta makikita sapagkat matagal na siyang naiipit sa mundo na hindi mo pa naiintindihan. Ang huling salitang iyon ay nagpatigil sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ngunit bago siya nakasagot, may biglang tunog mula sa labas, isang sigaw. Ang lalaki ay mabilis na tumakbo sa pintuan, ngunit bago siya tuluyang makalabas, lumingon siya sa akin. Kung gusto mo siyang makita, sundan mo ako. Ngunit tandaan, hindi lahat ng sagot ay nagbibigay ng kapanatagan. Tila may puwersang humila sa akin palabas ng bahay. Sa labas, ang liwanag ng buwan ay mas maliwanag ngayon, ngunit ang paligid ay tila nagiba. Ang mga puno'y mas mataas, ang hangin ay mas malamig, at ang sigaw na narinig ko kanina ay naroon pa rin. Mas malapit, mas malinaw. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Para bang ang bawat hakbang ko ay nagpapalapit sa akin sa isang bagay na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Sa harap ng bahay, may dumating na van, kulay itim, walang plaka. May bumaba mula rito, isang babae. Nang makita ko ang mukha niya, halos bumagsak ako sa lupa. Ang mukha niya ay katulad ng sa litrato sa loob ng bahay, ngunit mas matanda. Ang buhok niya ay mahaba, ang mga mata'y malamlam ngunit puno ng galit. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa akin at sa isang iglap, lumapit ang dalawang lalaking nakaitim sa likod niya, hinila ako papasok sa van. Napalaban ako, pilit na kumakawala, ngunit ang mga kamay nila'y mas malakas. Ang huling bagay na narinig ko bago tuluyang sumara ang pintuan ng van ay ang boses ng babae. Hindi mo ako dapat hinanap. Ang mga ilaw sa silid ay tila naglalaro ng anino sa bawat sulok habang ang mga mata ko'y hindi maalis sa harapan ng lalaking nakatayo sa aking harapan. Siya, sa kabila ng mahigit 20 taon, ay parang salamin ng aking mukha, hindi ko maitatanggi. Ang mga mata niya, kayumanggi at puno ng kirot, ang hugis ng kanyang panga at ang bahagyang tikwas ng kanyang labi kapag nakakunot ang noo. Lahat ng iyon ay kopya ng akin, ngunit isang bahagi ng puso ko ang ayaw maniwala. Paano ko ba haharapin ang katotohanan ito? Ako si Elias, Aniya, ngunit ang boses niya ay tila pamilyar na musika mula sa nakaraan. Sa bawat bigkas niya ng kanyang pangalan, ramdam ko ang bigat ng kanyang pananalita, ang mga tao ng kawalang katiyakan na tila nagbabadya sa kanyang paghinga. Ang pangalan niyang iyon ay parang alingaw-ngaw sa alaala ko. Elias, ang pangalan ng kambal kong inakala kong namatay noong bata pa kami. Ngunit ang lalaking ito, ang lalaking nasa harapan ko, ay buhay, humihinga at narito. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman ko o takot, o baka ito'y halo ng lahat ng emosyon na matagal kong kinimkim. Ang dami kong tanong, ngunit ni isa ay hindi ko alam kung paano sisimulan. Tahimik siyang nakatingin sa akin, tila tinitimbang ang bawat salitang sasabihin. Ang katahimikang iyon ay nagbigay sa akin ng mas maraming pagkakataon para mapansin ang mga sugat sa kanyang pagkatao. Hindi lamang ang pilat sa kanyang pisngi, kundi ang tila mas malalim na pilat sa kanyang puso. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang mga salita ay parang sibat na tumama sa aking dibdib. Namatay ako. Para sa kanila, aniya, ang tinig ay mababa ngunit puno ng lungkot. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, pero hindi ako ang Elias na kilala mo noon. Maraming nangyari. Napunta ako sa lugar na hindi ko pinili, sa buhay na hindi ko ginusto, pero ito ang naging kapalaran ko.
Ang mga salitang iyon ay tila alon ng dagat na unti-unting lumulunod sa akin. Hindi ko maintindihan ano ang ibig niyang sabihin. Sino ang kanila? At bakit parang isa siyang estranghero sa kabila ng pagiging pamilyar ng kanyang mukha? Pilit kong pinagdugtong ang mga sagot sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Ngunit tila bawat sagot ay mas lalo akong inililigaw. Akala ko patay ka na, bulong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong tinig. Hindi ko alam kung bakit iyon ang lumabas sa bibig ko, pero iyon ang totoo. 20 taon ko siyang iniyakan, 20 taon akong nagtanong kung bakit sa isang iglap ay nawala siya. At ngayon, narito siya, buhay, ngunit may daladalang kuwento na tila mas madilim pa sa gabi. Tumawa siya, ngunit mapait ang tunog noon. Sa ilang pagkakataon, iniisip ko rin na mas mabuti kung talagang patay na ako. Ang mga mata niya ay tumitig sa akin, puno ng hinanakit na tila hindi lamang para sa akin, kundi para sa sarili niya. Pero hindi ganoon ang nangyari. Kailangan kong mabuhay, kahit pa ang buhay na iyon ay parang impyerno. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang kanyang mga sinabi. Ang puso ko ay punong-puno ng galit, lungkot at pagkalito. Gusto kong malaman ang lahat, ngunit natatakot akong marinig ang sagot. Paano kung ang mga sagot ay mas masakit kaysa sa kawalang alam? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na pinatatatag ang sarili. Elias, sabihin mo sa akin ang lahat. Bakit ka nawala? Bakit hindi ka bumalik? At ano ang nangyari sa'yo? Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi madali, aniya, pero kung gusto mong malaman, kailangan mong maghanda. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero ang tono ng kanyang boses ay tila babala. Sa kabila ng takot, tumango ako. Sabihin mo, aniya ko, kahit gaano kasakit. Huminga siya ng malalim at tumingin sa bintana, tila hinahanap ang lakas sa dilim ng gabi. Ang mga taong kumuha sa akin. Hindi sila ordinaryo. Hindi sila basta-bastang tao. Isa akong eksperimento. Halos hindi ko maunawaan ang kanyang sinabi. Eksperimento? Ulit ko, ang boses ko ay puno ng pagdududa. Anong klaseng eksperimento? Tumitig siya sa akin at sa mga mata niyang iyon, nakita ko ang isang kwento na mas madilim pa sa inaakala ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo, pero hindi na ako ang Elias na kilala mo. Ang katawan ko, ang isip ko. May mga bagay na ginawa sa akin na hindi ko kayang intindihin. Ang mga taong kumuha sa akin, ginamit nila ako para sa mga layunin nila. Ako ang naging sagot nila sa tanong na hindi nila masagot. Ang lahat ng sinabi niya ay parang dagok sa akin. Hindi ko alam kung paano ko paniniwalaan ang mga salitang iyon, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang katotohanan. Elias, bulong ko habang ang mga mata ko'y hindi maalis sa kanya. Ngunit bago pa man ako makapagtanong muli, narinig ko ang tunog ng mga gulong sa labas ng bahay. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tumama sa bintana at ang mukha ni Elias ay biglang nagbago. Ang takot na bumalot sa kanyang ekspresyon ay tila apoy na nagbabanta sa aming dalawa. Dumating na sila, aniya, ang tinig niya ay puno ng tensyon. Wala na tayong oras. Bago ko pa maintindihan ang ibig niyang sabihin, hinila niya ako papalayo mula sa silid patungo sa pintuan sa likod ng bahay. Ngunit bago kami tuluyang makalabas, narinig ko ang malalakas na katok sa pinto. Ang puso ko'y bumilis ang tibok. Sino sila? At bakit parang hinahabol kami ng anino ng nakaraan? Tinahak ko ang madilim na eskinita sa likod ng lumang gusali. Ang malamig na hangin ay tila mga daliri ng multo na dumadampi sa aking balat. Ang mga ilaw mula sa mga poste ay kumikislap, parang mga mata na nagmamasid. Ang mga yapak ko sa basang semento ay nag-echo. Bumabalik sa akin na parang babala. Ngunit hindi ako tumigil, hindi ko kayang huminto.
Ang bawat hakbang ay parang kalabit sa puso ko. Umaasa, natatakot, desperado. Ang impormasyon na nakuha ko mula sa isang lalaki sa palengke kanina ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. May kakambal ka? Parang kilala ko iyan, sabi niya habang nag-aayos ng kaniyang mga panindang gulay. Hindi ko maipaliwanag kung paano niya alam, ngunit ang mga salitang binitiwan niya ay sapat upang magpaikot ng mundo ko. Ang direksyon na ibinigay niya ay nagdala sa akin dito, sa lugar na halos hindi ko maipinta sa isipan. Ang bawat sulok ay puno ng graffiti, ang amoy ng kalawang at basura ay nagsanib, at ang katahimikan ay nakakakilabot. Paglapit ko sa pintuan ng lumang bodega, naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Isa itong lugar na pinagsisiksikan ng mga alaala, ngunit wala ni isa sa mga ito ang akin. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang hawak ang bakal na doorknob. Binuksan ko ito ng dahan-dahan, ang tunog ng pagkalawang nito ay parang sigaw sa dilim. Sa loob ay may mga tambak na kahon, sirang kasangkapan at mga papel na nagkalat. Ang ilaw mula sa maliit na bintana sa taas ay tumatama sa gitna ng silid, tila spotlight sa isang entablado. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang isang babae. Mahaba ang kaniyang buhok, madungis ang kaniyang damit, ngunit ang mukha niya. Ang mukha niya ang bumura sa lahat ng ingay sa utak ko, para akong naparalisa. Nakatingin siya sa akin, at sa kabila ng kaniyang pisikal na anyo, alam ko. Alam ko sa bawat hibla ng aking pagkatao na siya ang hinahanap ko, siya ang kakambal ko. Lyra? Halos pabulong kong tawag sa pangalan niya, ang boses ko ay basag, puno ng emosyon na hindi ko kayang pigilan. Ang mga mata niya ay nagbago, mula sa pagkagulat naging galit, isang galit na hindi ko inaasahan. Anong ginagawa mo rito? Malamig ang tanong niya, ngunit ang tinig niya ay pamilyar. Parehong-pareho kami, parang echo. Hindi ako makapagsalita agad. Ang dami kong gustong sabihin, ngunit parang ang mga salita ay nagtatago sa loob ko. Hinahanap kita, akala ko patay ka na. Nasabi ko na lang, ang mga luha ay bumagsak sa pisngi ko. Tumawa siya, isang mapait na tawa na nagbigay ng kilabot sa akin. Patay? Hindi, buhay ako. Pero hindi mo ako hinanap noon. Hindi ba? Iniwan mo ako. Iniwan? Hindi kita iniwan. Hindi ko alam kung nasaan ka. Hinanap kita. Sinubukan mo ba talaga? O masyado kang masaya sa buhay mo para alalahanin ako? Putol niya, ang boses niya ay tumataas, puno ng hinanakit. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang sakit sa boses niya ay parang mga sibat na tumatama sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit galit siya sa akin, kung bakit ganoon ang tingin niya sa akin. Ang buong buhay ko ay ginugol sa paghahanap sa kanya, sa pag-alam sa katotohanan. At ngayon na narito na siya, parang isa itong bangungot. Lyra, hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero mahal kita. Mahal kita bilang kapatid, bilang kakambal. Hindi ko kailanman nakalimutan. Huminto ka, sabi niya, ang tono niya ay matigas. Lumapit siya sa akin, ang mga mata niya ay parang nagbabaga. Kung talagang mahal mo ako, bakit mo hinayaan ang lahat ng ito? Bakit mo sinasabing hinayaan ko? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Sigaw niya, at sa sandaling iyon, parang bumuka ang lupa sa ilalim ko. Ang sakit sa mga mata niya, ang mga luhang bumabagsak sa kaniyang pisngi, ang nanginginig niyang mga kamay, lahat ng iyon ay parang salamin ng sarili kong emosyon. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Lyra, ano ang pinagsasabi mo? Ano ang nangyari? Tumalikod siya, parang hindi niya kayang magpatuloy. Ngunit bago siya makalayo, may binulong siya na nagbigay ng kaba sa buong katawan ko. Isang pangalan. Hindi ako ang nawawala. Ikaw ang nawala. Tumigil ang mundo ko. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ko, paulit-ulit. Ano ang ibig niyang sabihin? Ako ang nawala?
Hindi ko alam kung anong katotohanan ang darating sa akin, pero ang bigat nito ay parang isang langit na bumagsak. Pagpasok ko sa lumang gusali, dama ko ang bigat ng hangin. Ang mga pader nito'y tila umiiyak, ang pintura'y nagbibitak, at ang amoy ng kahoy na nabubulok ay sumisingaw sa bawat sulok. Nang magtanong ako sa bantay sa labas, inutusan niya akong dumiretso sa ikatlong palapag. Sa bawat hakbang ko pataas, ang mga yapak ko'y parang kumakalabog sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ang tunog ba'y mula sa lumang sahig o sa paninikip ng aking paghinga. Sa wakas, narating ko ang pinto. Kulay abo ito, may bakas ng kalawang sa mga seradura. Hindi ko naiwasang mapanghawakan ang dibdib ko. Pilit nilalabanan ng takot. Ngunit hindi ako maaaring umatras. Hindi matapos ang lahat ng taon ng paghahanap, ang lahat ng gabi ng pagluha, at ang lahat ng pag-asang pilit kong kinakapitan. Ito ang lugar na sinabi ng isang lalaking nakausap ko sa palengke, ang lugar na sinasabing kinaroroonan ng babaeng matagal ko nang hinahanap, ang aking kakambal. Marahan kong itinulak ang pinto at bumungad sa akin ang mahinang liwanag mula sa isang bumbilyang nakasabit sa kisame. Ang kwarto'y maliit, halos walang laman, maliban sa isang lumang mesa, isang upuan at isang babae na nakaupo roon. Ang kanyang likod ay nakatalikod sa akin. Ang buhok niya ay mahaba, kulot at tila hindi naalagaan. Ang balikat niya ay bahagyang yumuko, parang pasan niya ang buong mundo. Hindi ko alam kung paano ako nakagalaw, pero naramdaman ko ang paglapit ng mga paa ko sa kanya. Magandang araw, mahina akong sabi, pilit inaayos ang panginginig ng aking boses. Hindi siya kumilos. Sa halip, narinig ko ang isang mahinang tunog, parang buntong hininga. Lumakas ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang sasabihin, kung paano ko aaminin ang lahat ng iniisip ko. Sa wakas, lumapit ako ng mas malapit. Halos isang dipa na lang ang pagitan naming dalawa. Ikaw ba si Maria? Tanong ko. Ang pangalan niya ay tila isang panalangin sa aking bibig. Dahan-dahan siyang bumaling sa akin at sa sandaling iyon, para akong nawala ng hangin. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit iba. Ang mga mata niya ay pagod, ang mga pisngi niya ay may bakas ng gutom at ang labi niya ay tuyot. Ngunit may isang bagay sa kanyang titig na pumukaw sa akin, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Para bang naroon ang mga alaala ng aming kabataan, ang mga sandali ng pagtawa, at ang hindi maipaliwanag na koneksyon na mayroon kami noon. Oh, sagot niya, malamig ang boses, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Sino ka? Nanigas ako sa tanong na iyon. Paano ba sasabihin sa kanya? Paano ko ba ipapaliwanag na ako ang kanyang kakambal, ang kapatid na inakala niyang matagal nang nawala? Ngunit bago pa man ako makasagot, tumayo siya mula sa upuan at ang biglang galaw niya ay nagbigay ng tensyon sa kwarto. Lumapit siya sa akin. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin ng mariin, tila sinusuri ang bawat bahagi ng aking mukha. Ikaw, bulalas niya, ngunit ang boses niya ay nabalot ng pagkabagabag. Ikaw, ba? Tumango ako, ang mga luha ko'y hindi ko na napigilan. Ako si Ana, sagot ko, ang pangalan ko'y halos bumagsak sa hangin. Ako ang kakambal mo. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Ang mga mata niya ay nanlaki, ang mga kamay niya ay bahagyang nanginig. Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman niya o tuwa, ngunit may isang bagay sa kanyang ekspresyon na nagbigay ng pag-asa sa akin. Iyon ang sandaling pinakahihintay ko, ang makita siyang muli, ang makausap siya, ang maibalik ang lahat ng nawala sa amin. Ngunit bago pa man ako makalapit sa kanya, bigla siyang umatras. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkabigla tungo sa takot. Ang mga mata niya ay parang may gustong sabihin, ngunit hindi niya mahanap ang tamang salita. Hindi maaaring ikaw, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig na. Patay ka na, matagal na kitang inilibing.
Nanigas ang katawan ko sa kanyang mga salita. Ano? Tanong ko, hindi makapaniwala sa narinig. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Sa halip, mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. Iniwan akong naguguluhan at nangangapa sa lahat ng nangyari. Sinubukan ko siyang habulin, ngunit pagdating ko sa labas nawala na siya. Ang pasilyo'y tahimik, ang hangin ay malamig, at ang puso ko'y tila nawasak. Nang bumalik ako sa kwarto, doon ko napansin ang isang bagay na iniwan niya sa mesa. Isang lumang litrato. Kinuha ko ito at ang mga kamay ko'y nanginig habang tinitingnan ang imahe. Dalawang bata ang nasa litrato. Parehong babae, parehong magkahawig. Ngunit ang isa sa kanila'y may isang bagay na kakaiba. May peklat sa pisngi, isang peklat na hindi ko kailanman nakita sa sarili ko. At doon ko naalala ang sinabi ni nanay noon, isang bagay na palaging bumabagabag sa akin. Hindi ikaw ang nawala, Ana. Siya. Nagising ako sa isang silid na hindi pamilyar. Ang amoy ng gamot at malamig na simoy ng aircon ang unang dumampi sa akin. Naninikip ang dibdib ko at sa panandaliang pagkalito, naisip kong nasa ospital ako. Ngunit nang tumingin ako sa paligid, hindi ito mukhang karaniwang kwarto ng ospital. Ang mga dingding ay may modernong disenyo, ang sahig ay gawa sa makintab na marmol at may mga malalaking bintanang kitang-kita ang tanawin ng lungsod. Sa isang sulok ay may mesa na puno ng mga papel, laptop at isang tasa ng kape na tila kakagaling lang sa init. Ano ang nangyari? Bakit ako naririto? Huling naalala ko ay ang pagbagsak ko sa kalsada matapos ang habulan. Ang puso ko ay bumilis ang tibok habang unti-unting bumabalik sa akin ang eksena. Ang paglalakad ko sa eskinita, ang biglaang pagkarinig ng mga yabag sa likod ko at ang pagtakbo ko nang maramdaman kong sinusundan ako. Hindi ko na alam kung paano ako natumba. Ang huling nakita ko ay ang malabo at nagtatagong anyo ng isang lalaki bago ako nawala ng malay. Sa gitna ng pag-iisip ko, bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Hindi siya mukhang doktor. Suot niya ang isang puting polo na may manipis na guhit na itim. Ang buhok niya ay maayos na nakasuklay. At ang ekspresyon sa mukha niya ay malamig ngunit may bahid ng pag-aalala. Tinitigan niya ako ng matagal bago siya nagsalita. Gising ka na rin, sa wakas, aniya. Ang tono ng boses niya ay malalim, kalmado, ngunit may halong misteryo. Hindi ko siya kilala at ang presensya niya ay nagdulot ng kakaibang tensyon sa dibdib ko. Sino ka? Tanong ko, pilit na iniwas ang takot na unti-unting bumabalot sa akin. Bakit ako narito? Hindi kaagad siya sumagot. Sa halip lumapit siya sa mesa, kinuha ang tasa ng kape at tumingin sa akin na parang sinusuri ang bawat galaw ko. Napagod ka sa kakahanap, hindi ba? Sabi niya sa wakas, kaya kita iniligtas. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kilabot sa akin. Paano niya nalaman na may hinahanap ako? Paano niya alam ang tungkol sa kambal ko? Hindi ko alam kung magtatanong ako o magtatago na lang sa ilalim ng kumot, ngunit pinilit kong kontrolin ang sarili ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na pinatatatag ang boses ko. Sino ka ba talaga? Ngumiti siya, ngunit ang nangiting iyon ay hindi nakakapagpakalma. Sa halip, mas lalo nitong pinalalim ang takot ko. Ako ang taong may sagot sa lahat ng tanong mo, sabi niya. Pero bago ang lahat, kailangan mong kumalma. Hindi kita sasaktan. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya. Sa buong buhay ko, natutunan kong magtiwala lamang sa sarili ko, lalo na mula nang mawala ang kambal ko. Halos 2 dekada na ang nakalipas mula nang nawala si Lara at sa bawat araw ng paghahanap, palagi kong iniisip na kaunti na lang malapit ko na siyang makita. Pero heto ako, nasa harap ng isang estranghero na tila alam ang lahat ng hindi ko alam. Lumapit siya sa akin at iniabot ang isang maliit na envelope. Bago ka magtanong ng kung ano-ano, tingnan mo muna ito, sabi niya. Kinuha ko ang envelope, nanginginig ang mga kamay ko.
Binuksan ko ito at ang laman ay isang lumang litrato. Halos hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nang makita ko ang larawan. Dalawang batang babae na magkahawak kamay sa isang parke. Ang isa sa kanila ay ako, walang duda. Ang suot kong pulang damit, ang pigtail na buhok, ang nangiti ko. Lahat ay eksaktong tulad ng mga lumang litrato ko noong bata pa ako. Ngunit ang isa pang bata, ang nasa tabi ko, ay si Lara. Ang mukha niya, ang nangiti niya, ang paraan ng pagkakahawak niya sa akin, hindi ko makakalimutan. Paano napunta ang larawang ito sa kanya? Nasaan siya? Halos pabulong kong tanong, nanginginig ang boses ko. Nasaan ang kambal ko? Tumitig siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko kayang sagutin iyan ngayon, sagot niya. Pero ang sigurado, buhay siya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Buhay siya, buhay ang kambal ko. Sa loob ng maraming taon, inakala kong patay na siya, ngunit heto ang lalaki sa harap ko, sinasabing mali ako. Gusto kong magtanong pa, gusto kong pilitin siyang sabihin sa akin ang lahat. Ngunit bago pa man ako makapagbuka ng bibig, may narinig akong tunog mula sa labas ng silid. Mga yabag, mabilis at mabigat. Napatingin ang lalaki sa pinto at ang ekspresyon niya ay biglang nagbago. Hindi dapat nila nalaman na narito ka. Aniya, halos bulong. Tumayo siya, mabilis na pumunta sa mesa at kinuha ang isang bagay, isang susi. Anong nangyayari? Tanong ko, nanginginig na ang buong katawan ko. Ang takot na kanina ko pa pilit nilalabanan ay tuluyan nang lumabo ang utak ko. Makinig ka, sabi niya, halos pabulong habang iniabot sa akin ang susi. Tumakbo ka, hanapin mo ang si Lidra 102 sa gusaling ito. Naroon ang sagot sa lahat ng tanong mo. Bago pa man ako makapagtanong, bumukas ang pinto. 3 lalaki ang pumasok, lahat ay mukhang matipuno, nakasuot ng itim at may mga baril na nakasukbit sa balikat. Nagmadali ang estranghero, hinawakan ako sa braso at itinulak ako patungo sa likod na pintuan ng silid. Tumakbo ka na, sigaw niya. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Ang takot, ang kaba at ang pag-asa na makita si Lara. Lahat ay bumalot sa akin. Tumakbo ako, hawak ang susi, habang naririnig ang sigawan at tunog ng mga yabag sa likuran. Napuno ng malamlam na liwanag, mula sa kalangitan ang madilim na eskinita habang pinipilit kong habulin ang anino ng lalaking nagdala sa akin dito. Ang bawat hakbang ko'y tumutugma sa tibok ng puso kong bumibilis sa kaba. Kanina lamang, sa loob ng isang tagong kainan, sinabi niyang may alam siya tungkol sa nawawala kong kakambal. Ang kanyang tono, ang kanyang mga mata, tila puno ng kumpiyansa, ngunit may bahid ng misteryo. Sumama ka sa akin kung gusto mong makita ang katotohanan. Ang sabi niya, walang alinlangan, sumunod ako. Hindi ko na mabilang kung ilang taon ko nang hinahanap si Althea, ang kakambal kong inakala kong matagal nang patay. Ang pag-asa, bagamat manipis na tulad ng sinulid, ay hindi kailanman nawala sa aking puso. Ngayon, narito ako sa lugar na tila iniwasan ng liwanag. Ang bawat sulok ng iskinitay may bakas ng kalungkutan, mga basurang hindi inasikaso, mga pader na puno ng graffiti, mga tunog ng kalampag ng lumang bakal. Ang amoy ng singaw ng lupa at kalawang ay masakit sa ilong, ngunit tiniis ko. Sa dulo ng eskinita, tumigil ang lalaki. Pinigilan ko ang sarili kong magtanong. Sa halip, tahimik akong naghintay. Handa ka na ba? Tanong niya, kasabay ng paglingon sa akin. Ang lalim ng kanyang tinig ay nagpadaloy ng kakaibang lamig sa aking katawan. Handa na ako, sagot ko, bagamat hindi ko alam kung totoo ba ang sinabi ko. Sa bawat hakbang na ginawa niya papasok sa isang lumang gusali, sinundan ko siya. Pumasok kami sa isang makipot na pintuan. Ang loob ay mas masikip kaysa sa inaasahan. Isang dating bodega na puno ng mga lumang kahon, sirang kasangkapan at makakapal na alikabok.
Ang amoy ng kahoy na inaagnas ay halos hindi ko kayang tiisin. Dito siya nakatira, sabi niya, sabay turo sa isang hagdanang kahoy na tila isang pagkakamali lamang ng arkitektura. Ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan, ngunit hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, sino ba talaga ang taong ito? Bakit niya alam ang kinaroroonan ni Althea? Bago pa man ako makapag-isip ng dahilan para umatras, nagsimula siyang umakyat. Wala na akong pagpipilian kundi sumunod. Habang umaakyat, naririnig ko ang paglangit-ngit ng hagdan, tila nagsusumbong sa bawat hakbang ko. Nagpaalam na ako sa takot. Ang tanging nasa isip ko ay ang posibilidad na makita si Althea. Sa dulo ng hagdan, tumigil ang lalaki sa harap ng isang pintuan. Ang pintuan ay tila hindi na ginagamit sa tagal, may mga gasgas, kalawang sa bakal na hawakan, at mga pahid ng pintura na hindi na maipaliwanag ang kulay. Tumalikod siya sa akin at muling nagtanong, "Sigurado ka bang kaya mo?" Tumango ako. Ang mga mata ko'y hindi na kayang maglihim. Alam niyang desperado ako. Wala nang atrasan. Binuksan niya ang pintuan. Sa likod nito ay isang maliit na kwarto na walang gaanong ilaw. Ang bintana ay natatakpan ng makapal na telang kulay abo. Sa gitna ng kwarto may isang mesa. Sa ibabaw nito ay may mga papel, larawan, at isang baso ng tubig. Ngunit hindi iyon ang agad na pumukaw sa aking pansin. Sa gilid ng mesa nakaupo ang isang babae. Ang kanyang buhok ay mahaba, magulo, at tila hindi pa nasusuklay ng ilang araw. Ang kanyang mukha, payat, maputla, ngunit may isang pamilyar na anyo na nagpatigil sa mundo ko. "Althea," halos bulong kong sambit, hindi pa rin makapaniwala. Humarap ang babae sa akin. Ang kanyang mga mata, ang parehong mga mata na minsang tumitig sa akin noong bata pa kami, ay tila puno ng sakit. Ngunit may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. "Sinabi ko sa iyo, buhay siya," sabi ng lalaki, ngunit hindi ko siya pinansin. Ang buong pagkatao ko'y nakatuon kay Althea. Lumapit ako sa kanya, ngunit hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, ngunit hindi ko maramdaman ang init ng pagkakilala. "Althea, ako ito, si Malia," sambit ko, halos pabulong. Sa bawat hakbang ko'y nararamdaman ko ang bigat ng bawat taon na lumipas na hindi ko siya nakita. Ngunit habang papalapit ako, may napansin akong kakaiba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Biglang tumawa ang lalaki. Ang tunog ng kanyang tawa ay nagpatayo ng balahibo ko. Lumingon ako sa kanya at ang ekspresyon niya ay nagbago, mula sa pagiging tulungan hanggang sa pagiging nakakatakot. "Hindi mo ba naiisip kung bakit siya nandito? Kung bakit hindi siya bumalik sa'yo?" Tanong niya, ang boses niya ay puno ng panunuya. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko, ang kabay muling bumalot sa akin. Bago siya sumagot, tumingin siya kay Althea na ngayoy tila hindi makagalaw. Ang kanyang mga matay nakapako sa mesa, hindi sa akin. "Hindi siya ang inaakala mo," sabi ng lalaki, sabay abot sa isang papel sa mesa. Kinuha ko iyon at nang basahin ko, para akong sinuntok sa tiyan. Ang nakasulat, "Andito sa Zambris, I didn't repeat." Ang pasyente ay sumasailalim sa eksperimento sa memorya at pagkakakilanlan. Hindi pa nalalaman kung magtatagumpay ang transplant. Ikinanambyo, bumagsak ang papel sa kamay ko. Ang mundo ko'y tila nagiba. Ang babae sa harap ko, ang babaeng tinawag kong Althea, hindi siya ang kakambal ko. Ang madilim na silid ay punong-puno ng alingaw-ngaw ng aking mabibigat na hakbang. Ang bawat yapak ko'y tila sinasalamin ng mga pader na matagal nang hindi nakakaranas ng liwanag. Sa kabila ng takot na bumalot sa buo kong pagkatao, pinilit kong lakasan ang loob. Ang kasalukuyang tahimik na kapaligiran ay tila nagtatago ng mga sagot sa tanong na matagal ko nang kinikimkim. Nasaan ang aking kakambal? Sa sulok ng kalawangin at makitid na hagdanan,
Naroon ang pintong yari sa bakal, ang pintong matagal ko nang hinahanap. Ito ang huling lugar na itinuro ng isang lalaki na nakilala ko sa pier. Hindi ko alam kung dapat akong magtiwala sa kanya. Ngunit ang mga mata niyang puno ng lungkot at ang pabulong niyang nakita ko siya sa warehouse na iyon ay sapat na upang sundan ko ang direksyong ibinigay niya. Ngayon, narito ako, humihinga ng malalalim, kinakapa ang lakas na tila nauubos. Binuksan ko ang pintuan. Ang tunog ng kalawang na nagkikiskisan ay tila sigaw ng babala. Sa loob, amoy ang halong amag at kahoy na nilumot. Ang bawat hakbang ay may tunog, ang bawat tunog ay tila nagbubunyag ng presensya ko. Sa gitna ng malawak na espasyo, may isang mesa. Sa ibabaw nito, may mga papel, larawan, at isang piraso ng pulang tela. Lumapit ako, nanginginig ang mga kamay habang kinukuha ang litrato. Hindi ko mapigilan ang pagluha. Ang litrato ay larawan naming dalawa. Ako at ang kakambal kong si Lena noong mga bata pa kami. Nakasuot kami ng magkatulad na damit, parehong may ngiti sa labi. Ngunit mas nakakatakot ang lapis na marka sa likod ng larawan. May nakasulat na Project Gemini, Phase 2. Hindi ko kailanman naintindihan ang ibig sabihin nito, ngunit ang pangalan ng Gemini ay tumama sa akin tulad ng isang palaso. Gemini, kami, dalawang magkapareho, dalawang magkaibang mundo. Biglang narinig ko ang mga yabag sa likuran. Napalingon ako, agad akong napaatras. Isang lalaki, matangkad, nakaitim na jacket, ang nakatayo sa madilim na bahagi ng silid. Hindi ko maaninag ang mukha niya, ngunit ang boses niyang mababa at malamig ay umalingaw-ngaw. Hindi mo dapat siya hinahanap, aniya. Hindi mo alam kung anong klaseng gulo ang pinapasok mo. Nasaan si Lina? Sigaw ko, ang boses ko'y gumagaralgal sa galit at takot. Pinilit kong lakasan ang loob sa kabila ng panginginig ng tuhod. Sabihin mo kung nasaan siya. Ngunit sa halip na sagutin ako, lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapakulo sa aking dugo. Lena? Tanong niya na para bang hindi niya alam ang sinasabi ko. Ang hinaang gabi ay malamig at tila ba ang bawat hakbang ko sa lumang gusali ay sinasagot ng mga alingaw-ngaw. Ang mga ilaw sa kisame ay mahina, kumikislap-kislap na parang tinutukso akong tumigil. Ngunit hindi ako nagpatinag. Ang puso ko'y tumitibok ng mabilis, puno ng kaba at pag-asa. Ang mga palad ko'y pawisan habang mahigpit kong hawak ang lumang larawan, ang larawan naming magkakambal noong bata pa kami. Sa kabila ng kalumaan, malinaw pa rin ang mga ngiti sa aming mga mukha at ang mga mata naming tila nagsasalamin ng koneksyon na hindi kailanman maglalaho. Sa kabila ng lahat ng sakit at hirap na pinagdaanan ko para siya hanapin, ngayon naririto ako. Ang mga pahiwatig na natagpuan ko mula sa mahahabang taon ng pagsisiyasat ay nagdala sa akin sa lugar na ito. Isang abandonadong ospital sa gilid ng lungsod. Ang lugar ay tila ba nilamon ng kasaysayan, puno ng agiw at alikabok, ngunit may kakaibang presensyang pumupuno sa hangin. Parang may mga mata na nakamasid, mga lihim na bumubulong sa akin mula sa bawat sulok. Binuksan ko ang isang pinto na may kalawang na bakal. Tumama ang malamig na simoy ng hangin sa mukha ko at sa loob ay ang isang makipot na pasilyo. Ang mga dingding ay may mga peklat ng lumang pintura at ang sahig ay puno ng basag na salamin. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang lagitik ng aking sapatos, ngunit ang atensyon ko'y nakatuon lamang sa dulo ng pasilyo. Isang malaking pinto na tila ba naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nasa likod ng pintong iyon, ngunit ang pakiramdam ko'y malapit ko na siyang makita. Ang mga alaala ng aming kabataan ay nagbalik sa akin, ang mga tawanan, ang mga pag-aalaga niya sa akin tuwing ako'y umiiyak, ang mga pangako naming walang iwanan. Ngunit ang masakit na katotohanan ay nawala siya isang araw at ang mundo ko'y biglang naging hungkag.
Simula noon, ang paghahanap sa kanya ang naging misyon ko. Habang tumatama ang malamlam na liwanag mula sa sirang bintana sa pinto, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. May mga bakas ng pulang pintura o dugo na tila ba sinasadya ang direksyon patungo roon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang inaabot ko ang seradura. Binalot ako ng takot, ngunit mas nananaig ang pagnanais na malaman ang totoo. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang tunog ng mga bisagra ay tila sigaw sa katahimikan ng lugar. Ang loob ay madilim, ngunit may isang ilaw na nagmumula sa isang lumang lampara sa gitna ng silid. Sa ilalim ng ilaw ay may isang mesa at sa ibabaw nito ay may mga papel, litrato at isang bagay na tila ba pamilyar. Lumapit ako. Ang mga mata ko'y nagmamadaling suriin ang bawat detalye. Nakita ko ang isang folder na may nakasulat na pangalan, ang pangalan ng kakambal ko. Nang buksan ko ito, naroon ang mga dokumento, mga tala tungkol sa kanya, pati na ang kanyang litrato. Ang litrato ay mas bago kaysa sa huli kong nakita, ngunit walang duda na siya iyon. Ang kanyang mga mata, ang kanyang mga ngiti, lahat ay pareho. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Sa ilalim ng litrato may nakasulat, Subject 03.2, Eksperimento, Tagumpay. Eksperimento? Ano ang ibig sabihin nito? Ang kalamnan ko'y nanginig habang binasa ko pa ang mga dokumento. Ayon sa mga tala, ang kakambal ko ay dinala sa ospital na ito noong bata pa kami. Hindi siya namatay tulad ng sinabi sa akin ng mga tao noon. Sa halip, siya'y ginamit bilang bahagi ng isang lihim na eksperimento. Ang eksperimentong ito ay tungkol sa pagpapahusay sa mental at pisikal na kakayahan ng tao. Ang mga detalye ay nakakakilabot, mga iniksyon, mga operasyon, mga pag-aaral na tila hindi makatao. Habang sinisiyasat ko ang mga papel, narinig ko ang tunog ng mga yapak. Biglang bumalot ang kaba sa dibdib ko. Hindi ako nag-iisa. Mabilis kong isinara ang folder at tumingin sa paligid, ngunit wala akong makita sa dilim. Ang tunog ng mga yapak ay papalapit at ang bawat hakbang ay parang banta. Sa wakas may lumitaw mula sa anino, isang figura na pamilyar. Ang ilaw mula sa lampara ay tumama sa kanyang mukha at napatigil ako. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang taong nasa harapan ko ay ang kakambal ko. Siya, buhay siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig, walang sigla. Ang kanyang postura ay tuwid, halos robotic. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang nangiti ay hindi ang ngiti na kilala ko. Matagal mo akong hinahanap, sabi niya, ang boses niya'y mababa, parang may halo ng galit at lungkot. Hindi ako makapagsalita. Ang mga mata ko'y naglakbay sa kanya, sa bawat detalye ng kanyang mukha, sa bawat galaw ng kanyang katawan. Siya ang kakambal ko, ngunit parang may ibang nilalang na nasa harapan ko. Ano ang ginawa nila sa kanya? Lumapit siya, ang mga hakbang niya'y mabagal ngunit tiyak. Hindi mo alam ang lahat, dagdag niya. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong malamig na bagay na tumama sa aking likod. Nang lingunin ko ito, may isa pang figura, isang lalaking nakamaskara. May hawak na syringe. Ang huling bagay na naramdaman ko ay ang pagdiin ng karayom sa aking balat at ang mundo ko'y biglang nagdilim.